the government is busy doing the impeachment trial, but without pursuing the mastermind insofar as the flood control scandal is concerned. Wala, iba talaga. So minsan ayaw ko naman ma-discourage, pero dahil dapat tuloy lang ang laban. Pero kasi in a democracy, sinasabi na the government is for the people, by the people, Correct. and of the people. Correct. Pero ang nangyayari ngayon, ang api, ang taong bayan, kasi nag-aabuso yung mga karamihan sa ating mga leaders. Sir, ito pong mga nangyayari ngayon sa mga paaralan. Pero unahin ko muna itong, kasi nabasa natin itong panukala sa public school teachers, 10,000 pesos. Pero sinisisi po ng palasyo ang mga guro sa mga nangyayari daw dito po sa mga paaralan na mga lagim na mga insidente. Ito ba'y nakakabuti, Doc? Ano kayang sapantahan dito ng mga guro? May mga nakausap po ba kayong nag-react po dito sa paninisi po ng Malacanang? Wala pa naman akong nakausap na mga guro, pero bilang isang guro, myself, I think it's not really good to blame the teachers of what is happening. Siguro may konting pagkukulang, pero sa tingin ko, institutional ang tingin natin dito sa saklaw ng problema. May problema yung eskwelahan, may problema rin yung teacher, may problema rin mga estudyante. Kung natatandaan ninyo, mayroon tayong batas implementing the GMRC and what do you call this? Education, values-oriented education. This was signed way back in 2020, June 25, by then President Rodrigo Duterte, implementing the GMRC and values education. Pero ito lamang ay para sa mga elementary hanggang high school or junior to senior high. Wala sa mga kolehiyo. Kahit pa man din ganun, I don't think it was fully implemented. Kaya siguro bigyan natin ng diin itong batas na to. Kasi tulad ng naibanggit ko, napakahalaga po ang values education. Kaya mayroon akong kasabihan dyan, education must be grounded on values. Education without values will not amount to the upright transformation of a person. Kaya sa tingin ko, kaya ang mga violence, criminality are also prevalent in our country and even in our school ngayon. Ang mga students nagpapatayan o pinapatay yung mga kapwa students dahil sa tingin ko kulang talaga yung pagbigay diin sa importansya ng values sa buhay ng mga estudyante. So balikan siguro natin ito at we have to give investment. We have to give investment to our teachers. Instead of blaming them, siguro i-orient natin sila, i-workshop natin, gumawa tayo ng formation para sa mga guro nang sa ganun ay magkaroon sila ng equipped knowledge in the implementation of values-oriented education or yung pagbabalik po ng tinatawag nating good manners and right conduct. Yun po sa tingin ko ang kulang. Kaya dapat bigyan natin ng diin yan. So, hindi lang problema ng guro yan, problema ng eskwelahan, at dapat yung eskwelahan ay bigyan niya ng diin yan. Kaya kung mayroong mga enrollment, bago magsimula yung semester or your classes,
dapat mayroong in-depth orientation about the significance and importance of values education. Yun po ang tingin ko. Maliban dyan, siguro, Opo. kailangan natin mabigyan din yung isang DepEd. Pero DepEd order lang ito. Number 44 yata or 40. I'll check. Ito ay 44, series of 2025, declaring the school as zone of peace. Pero sa tingin ko, kung i-consider ng government as emergency situation itong killings in schools, dapat siguro ang presidente natin mag-execute or issue ng executive order declaring all schools zone of peace. Hindi lang sa elementary, high school, kundi pati yung college, mga state universities and colleges, higher education, private higher education institutions, even as well as in TESDA. So, in that way, pwede ma-mobilize, ma-mandate lahat ng mga concerned agencies of government to put their hands together nang sa ganun to put a stop in this violence within our the school premises, especially among students. So yan ang tingin ko dyan, MJ. Opo. Doc, di pwede. O dapat unahin ang impeachment, Doc. Doon tayo sa impeachment. Wala naman tong problema na to, Doc eh. Impeachment muna tayo. Impeachment. Impeachment. Sige, pwede. Kahit saan tayo, pwede. I mean, impeachment po inuuna ng gobyerno eh. Nabigyan ng solusyon. I thought you'll be asking questions on impeachment. Yeah, nakakalungkot talaga. Kung titingnan mo, impeachment, it's a political violence. I consider it a political violence. We are good at that. We are known for that. That's why we are lagging behind our neighboring countries. They are into innovation, modern technology. Tayo, we are struggling in protecting lives inside our classrooms. Opo. Instead of moving forward. That is the predicament that we are facing right now. Opo. Doc, sa inyo po bang panahon sa CHED, although ito'y higher education, pero galing po yung mga kabataan sa basic education eh, na-discuss po ba ninyo during the term of former President Duterte yung social media ban sa mga estudyante? Kasi, Doc, kahit kung ano po ang gawin nating ikot, pag may access po ang mga kabataan sa cellphone, ito pong impluwensya na to ay nasa kanilang mga kamay. Araw-araw po nila na-access. At ito po yung nag-uutos at nag-uudyok po sa kanila na gumawa po ng karahasan. Just like yung nangyari po recently, dahil may mga anggulo na tinitingnan na yun nga, parang meron siyang dapat i-comply na misyon, yun ang ginawa niya in real life, pagkatapos, yun na yung resulta. Doc, do you think dapat magpasa na ng batas? Hindi lang naman Pilipinas ang may problemang ganon, pero may mga bansa kasi, Doc, na nag-ban po ng social media sa mga kabataan. Yeah, I think it's about time. Going back, during our time as CHED Commissioner, pinag-uusapan namin yan. Kaso lang, the issue is, in so far as gadget is concerned, not much controversy as that in the elementary schools. Kasi, so sa college kasi, medyo responsible na ang mga estudyante natin. So, hindi gaano issue yung gadget o use of cellphone, etc., etc. Pero because of, personally, because of my advocacy on peace, as well as putting forward the significance of values education, I propose a CMO number 1, series of 2019, the integration of peace education into the higher education curricula. So implemented naman yan across state universities and colleges, even private higher education institutions. So yun ang maganda dahil kasi kung peaceful naman yung school premises or environment, chances are students can learn better. Dahil hindi sila nadidisturbo, hindi sila takot, may safe place, etc. Pero yung use of gadget, hindi pa naman nagkaroon talaga ng serious problems.
sa level ng college. Kasi in terms of researches, mga gadget na yan, ginagamit din naman ng mga estudyante in a nice way. Opo, lalo pa, Doc, sa paggamit ngayon ng AI, no? Maraming ang nagre-rely, no, sa paggamit ng artificial intelligence. Pero ang problema Yes. po kasi talaga, Doc, sunod-sunod kasi yung mga, yung mga nangyari sa mga paaralan sa basic education natin. And, Yeah, I agree. Kaya I agree with you that there should be regulation. Regulation. A law regulating the use of gadget, especially yung mga wire games in cell phones, the use of AI as well, because talagang ang AI tinuturuan ng mga estudyante maging tamad at magiging wala na yung creative thinking para sa kanila, kasi by just what we call that, i-push mo lang yung button and andyan na lahat. Kahit yung mga masasama, nakikita mo na rin sa doon. Kaya there should be a regulation government should implement as far as these areas are concerned. Opo, Doc, sa basic education natin, ano pong mga, sa inyo pong ideya, sa inyo pong suggestion, yung tinatawag po na curative peace, or kumbaga ang kailangan natin ngayon is preventive peace. Ano pong mga years na dapat pagtuunan ng pansin po yung GMRC na ituro? Walang ibang ituro, kundi ganun lang, Doc. I-focus po yung ganun kasi may mga bansa po na nagpapatupad ng ganun pong sistema. Sa Japan, basic education, especially yung preschool, at wala silang mga examinations, kundi puro values orientation ang binibigay nila sa mga estudyante. Dapat ganun din sa atin. Mayroon na nga tayong batas pero hindi na bibigyan ng diin. Siguro hindi nga alam ng lahat ng teacher yan eh. O kung titingnan mo kahit yung mga officials ng DepEd, sorry to say, pero I'm just speculating. Pero kung bakit ko nasasabi yan, kasi bakit parang walang impact yung re-implementation of GMRC as well as the implementation of values education. So, kasi ang nangyayari ngayon, more on cognitive development, skills development. Wala yung tinatawag na noon sa aming panahon, sa ating panahon, yung affective development. Kaya ako, sinasabi ko, skills can make you a career. But your values can build your character. And if you have a good character, you'll become a well-meaning person. So hindi ka violente, hindi ka magnanakaw, hindi ka killer, etc., etc. So dapat sa formation years ng mga estudyante, inculcate talaga sa minds nila yan. Bigyan ng importansya ng institusyon at bigyan ng special training yung mga teachers para dyan. Hindi lang yung i-integrate sa subject, kung hindi bigyan talaga ng stand-alone subject. Tininan ko yung batas, mayroon naman talagang ganun, except sa junior and senior high, integrated sa lahat ng subject. Pero kailangan pa rin talaga ng investment, further investment para sa mga guro, for further training, para alam nila kung paano nila gamitin ito, nang sa ganon, they really touch the hearts and minds and even the souls of students, nang sa ganon mapalayo sila sa violenteng mga activities, mga droga, mga sugal, kung ano-ano, mga etc. etc. So, napakahalaga para sa akin yung values education. Opo. Doc, ano pong suggestion nyo sa DepEd para po magkaroon ng adjustment, magkaroon ng resulta agad-agad, step by step na inyo pong suggestion
para po dito sa mga challenges natin involving mga karahasan sa mga school campus? First of all, tulad ng binanggit ko, nabanggit mo rin, from curative to preventive peace ang approach natin sana, no? I strongly suggest that. Meaning, mayroon naman tayong batas dyan na integration of PC, GMRC at saka values education. I-implement natin yan at mag-invest tayo sa mga guro nang sa ganun alam nila kung paano nila handle ang mga estudyante. Preventive peace kung tawagin ko yan. Kasi pagka na-inculcate sa minds ng hearts ng mga estudyante ang values ng peace education, GMRC, etc., medyo makaiwas tayo sa gulo. Hindi yung curative peace na reactive lang tayo pagka nagkaroon na ng problema, tulad niyan, sa Zamboanga, Tacloban, saka tayong kikilos at magdagdag tayo ng security guard, etc., etc. So, yun ang una. Second, if there's a way for the President to issue an executive order, nang sa ganun, ma-synchronize yung effort ng mga concerned agencies para maprotektahan natin lalo yung mga estudyante, especially declaring the schools as a zone of peace, not only in elementary or basic education, but as well as in higher education and TESDA. Then, long term maybe is for the government to pass a legislative, priority legislative measure nang sa ganoon magiging batas talaga yung declaration of all schools in the country as zone of peace. Hindi lang yung because we are protecting the students from external conflict, but for as well as internal conflicts. Kasi ang nangyari ngayon, internal conflicts, dahil yung mga estudyante, pinapatay din yung kapwa nilang estudyante. So yun yung step by step na pwede ko isa-suggest tungkol dito sa pangyari, MJ. Opo, Doc, do you think may failure of intelligence? Kasi dito natin na-appreciate yung kahalagahan po ng confidential funds sa mga civilian government agencies, kagaya po ng DepEd. Nangyari to, di na si VP ang DepEd Secretary at ngayon yung issue niya sa confidential funds, hinihiring po sa Senate Impeachment Court. Actually, nalalantad nga, Doc, yung dynamics ng paggamit po ng confidential funds. Your thoughts on that, sir? Yun nga ang irony kung sino pa yung kumikilos para gamitin yung confidential funds na yan, siya pa yung politically persecuted. So nakakalungkot po yan. Samantala yung mga ibang agency na kumbaga may mga AOM din, hindi nila binibigyan ng pansin. They just single out BP Sara dahil she is a threat to them, politically speaking, at she doesn't bow to their whims and caprices. So, para sa akin, all the more na kailangan sana ng DepEd, ng CHED, at iba pang educational institutions, yung confidential funds, especially ang mga higher education institutions, kahit mula pa sa basic education, ay nagiging breeding grounds ng mga ideological groups like NPA, etc. etc. At alam naman natin na sila yung kalaban ng ating gobyerno. Pero kung titingnan mo ngayon, kung sino pa yun ang nag-file ng cases ng sumuporta ng impeachment, yun mga kalaban pa ng gobyerno na kung saan dapat para sa kanila ang gamitin yung confidential fund. So, nakakalungkot lang, biktima talaga si BP Sara sa pangyayaring ito.
Opo, ano pong tingin nyo sa mga aksyon po ng kasalukuyang administrasyon sa issue na to? Doc, Tacloban at ito pong nangyari po sa Mindanao na mga karahasan po sa mga school campus. Sapat na po ba? Kayo ba'y nababagalan? Ano po ba ang tingin nyo sa aksyon ng pamahalaan? As mayroon naman silang ginagawa at rini-review nila yung mga policy, tinitingnan nila yung mga CCTV, etc., etc., at baka habulin nila kung sino ang dapat managot. Pero para sa akin, kung ano yan, secondary na yan kung sino ang managot. Dapat talaga forward-looking tayo. Kaya nga, values education ang pinaka-importante. Long-term dapat. Kasi kung curative peace lang palagi ang ginagawa natin, hindi siya sustainable. Dapat preventive peace. Kung sapat ba yung ginagawa ng gobyerno ngayon, it remains to be seen. Dahil wala pa naman tayong nakikitang konkreto except yung mga may nasa balita na they are doing something about it. Yun pa lang naman ang naririnig ko tungkol dyan. Opo, lalo pa Doc, ngayon budget season, no? 2027 national budget, mas malaki po na pondo ang may bibigay sa edukasyon batay po sa sinasaad ng ating pong saligang batas. Tingin po ninyo, Doc, ano pong mga adjustments dapat po ipatupad dahil po ang issue na to hindi na issue ng if, Doc, when ang ating tinutukoy dito na dapat po maiwasan na mangyari lalo po sa mga paaralan, Doc? Yes, unang-una siguro intelligence fund, dapat revisit nila yung policy nila dyan kasi ngayon parang inalis na sa DepEd yan. Pangalawa, bigyan ng additional budget talaga ang DepEd, CHED at TESDA nang sa ganun yung mga gadgets na kailangan like CCTV, additional security guards, and to be reinforced by the local police in the areas. Kaya dapat synchronize yung approach. Kaya naibabanggit ko yung issuance ng executive order ng presidente para mandated lahat ng mga agencies para nakatuon yung concentrated yung kanilang effort to the prevention of the proliferation of these killings inside classrooms. So budget-wise dapat increase, bigyan ng sapat na mga security guards, CCTV, at saka siguro mga police roaming the areas, and proper orientation talaga para sa mga officials ng school through DepEd and CHED, TESDA, on the importance of values education. Kaya let's invest more on our teachers. Wala bang investment, Doc, sa mga magulang, mga guardian? Dahil po ang disiplina nagsisimula po sa bahay. At may responsibility po nila yan, yung kanilang mga anak, kanila pong bantayan. Yeah, siguro by way of calling the attention of the parents. But in terms of budget, we cannot do that because we cannot use public funds for parents. Kung sa high school or elementary, mayroon tayong organization kung tawagin yung PTA. I don't know if still PTA until now. Parent Teachers Student Parent Teacher Association. Parang ganon. So, yung organization na yan, they can even mobilize, they can source funds,
siguro for the parents orientation about the laws concerning GMRC, values education, etc. But if getting a budget from the government for the purpose, I think is against COA rules and regulations. Opo. How about, Doc, yung massive information campaign, advertisements, lahat po ng platforms, pasukan, at bombahin po ng impormasyon na ito ay bawal, paalala sa mga bata, paalala sa mga magulang. Ito po ang do's and don'ts. Doc, tingin mo sa suggestion niya yan? Yeah, that is, lumawak yung sinasabi mo sa mga naibanggit ko dahil you use the word campaign. It becomes a bigger picture now. Pero it will start talaga sa orientation ng mga estudyante, mga guro, equip them. So sila na mismo yung movers at magkakampanya, mga kampanya para sa kung ano yung mga measures na dapat gawin ng mga institutions nang sa ganun we can prevent the recurrence of these school killings. So yun, kailangan talaga yun. Kaya budget talaga ang importante. So kung dapat may mga materials tayo na ipamigay sa lahat ng mga all concerns, kahit lahat ng kahit anong platform, TV, social media, yes, media will play a great role in this aspect. Tsaka magkaroon ng mga caravan, school-to-school caravan, pupunta doon, i-explain. Araw-araw Yes, makikita yes. sa telebisyon yung opisyal na tagapagsalita ng mga ganon. Doc ba? Yeah, No? yeah. Tama yan. Tama. Hindi lang tayo mangampanya sa politika. Oo. Pati sa education. Oo. Lalo na sa education. On the importance of values. Yun. Dapat may strong campaign for that. Yeah, I fully agree. And that is also my point, except that I focus more on the students and the teachers because everything starts from them. Opo, lalo din po sa mga magulang, no, Doc, no? Kasi, syempre, Yeah, magulang. Of course. Kasi innate na yung magulang. Kung talagang magulang na responsible talaga na magulang, at sa tingin ko naman walang magulang na hindi responsible, mula sa kanila talagang disiplina para sa mga kabataan. Opo, tingin mo, Doc, nung panahon nung mga nagdaang panahon, yung disiplina, kung i-apply ngayon, mangyayari kaya ito? Kasi ngayon, Doc, pag may mga involved na disiplina, pwede kang harangin at sabihin child abuse eh. Pero nung mga unang panahon, Doc, di ba? Yung stick and carrot approach, epektibo eh. Nabibigyan ng takot yung bata na gumawa ng masama dahil may paglalagyan siya. Pero ngayon, Doc, iba na po ang dynamics ng mga kabataan ngayon. Mayroon na kasing batas na on child abuse eh. So kaya yung mga estudyante, mga iba, they are taking advantage of this. Parang they feel so empowered and entitled. Kaya minsan, they are going out of bounds. Pero para sa akin, you can discipline without necessarily resorting to corporal punishment or violence by just merely touching the hearts of students. Kasi ako'y guro din eh. Hindi ko naranasan talaga yung nag-disrespect yung estudyante sa akin. Ako'y nagtuturo pa. Hanggang ngayon, actually, nagtuturo pa ako pero sa graduate school na. Hindi na sa basic education or sa college, sa graduate school. So, it's not really a problem kasi mga professionals na lahat yan. Pero para sa akin, there's no substitute by touching the hearts and minds and souls of the students rather than they respect you out of fear.
there is so many ways in killing a cat, so to speak. Marami tayong dapat paraan. But I agree with you. Before, nung ako, naranasan ko talaga yung pagka hindi ko nasagot yung question ng teacher ko noon, pinatatayo ako 1 hour kung gaano katagal yung oras ng isang subject. Or sa elementary pa, kung hindi naputulan ng maayos yung fingernails, papaluin ng roller. Pero ibang usapan na ngayon. So, siguro, dapat iba na rin ang approach talaga nang sa ganun na hindi naman tayo mag-violate ng mga batas. Opo, alam ko na naging problema nyo, Doc, dun sa CHED. Dahil kung wala naman kayong problemang ganito sa mga college students, no, nasa higher education. Ang problema nyo dati, recruitment sa CPP, NPA, NDF. Naku, napakalaking problema niyan, Doc, lalo na sa mga state universities and college. Metro Manila, for one, Doc. Diyan sa QC, yung malapit sa office mo dati. Yung malaking paaralan dyan. Naku, matindi dyan, Doc. Kaya ako'y nagkaroon talaga ng encouragement na introduce yung CMO number 1 series of 2019 nang sa ganon yung peace education integrated sa lahat ng subjects sa kolehiyo, or it can stand as an elective subject, a standalone elective subject, and reinforced by the establishment or creation of mga peace clubs in different schools, rather than joining the left-leaning groups. Nagkakaroon sila ng mga peace clubs at pinag-uusapan kung ano yung maganda para sa mga eskwelahan nila. At mayroon din tayong mga peace monuments. Ito naman ay just to call their attention kung parang kung napapadaan sila sa peace monuments, which is also being considered as peace shrine, then they will be reminded of the importance of peace education. Opo. So, ginawa natin yan. Ewan ko kung ginagawa pa rin ngayon, pero nandyan pa naman yung mga peace monuments na ginawa natin dati. Opo. Doc, gaano pa ninyo pinilabanan noon ng recruitment sa CPP, NPA, NDF, especially in those far-flung areas, lalo na doon sa mga liblib, mga lalayo po na state universities and colleges, noong panahon ni PRD? Doc, gaano kayo ka-stricto noon? Tuloy-tuloy yung campaign. Tulad ng naibanggit mo kanina, na wala silang mapapalihis lang sila ng landas kung ganun ang ginagawa nila. And yun. But ironically, yung mga far-flung areas, hindi masyadong penetrated ng mga left-leaning groups. Only you can count by your fingers. Ang mga breeding ground ay dito sa Metro Manila, like UP, PUP, and in Central Luzon, Bulacan State University, and some. The rest, mga provinces, wala ka masyadong makikitang left-leaning students or ideological students. Masunurin sila, they are law-abiding citizen, hindi taliwas ang kaisipan. So, hindi katulad ng mga iba nating mga estudyante dito sa Metro Manila, iba talaga yung direksyon ng kanilang prinsipyo, which I call misplaced principle. So, pero ako, I handle PUP for the longest time, almost 7 to 8 years din under sa akin bilang chairman of the governing board. At maybe because nagturo din ako dyan, hanggang ngayon, tuturo din ako, wala naman masyadong recruitment nangyari during our time. Especially
when President Rodrigo Duterte was the president. Opo. Alam mo, Dok, bakit namin nababanggit yung massive information campaign laban sa CPP? Maalala kasi namin dito sa SMNI, dito po kasi nabuo yung programang Laban Kasama ang Bayan. Imagine mo, Dok, 3 hours a day, 5 days a week. So kung susumahin mo ngayong gastos ng network noon for that free program na binigay ni Pastor Paulo C. Kibuloy sa Laban Kasama ang Bayan, it would amount to 2 billion pesos. Dok, ganun yung kalaki yung perang inilaan. Kasi libre yung programa na yun para sa gobyerno. Araw-araw walang ginawa, Dok. Bombahin ng impormasyon laban po sa CPP, NPA, NDF at ang mga guest, Dok, mga katutubo na nirecruit. Iba't ibang mga former rebels nagsasalita ng kanilang personal experience at may warfare sa ground, meron ding warfare sa impormasyon. Kaya epektibo, Dok, ang naging hakbang noon. Ewan ko lang kung ang gains noon ay napagpapatuloy po ngayon, Dok. Hindi na ako masyadong in touch with CHED ngayon kung mayroon pa rin talaga silang serious honest to goodness program campaign to discourage students from joining the NPA sa ngayon. Pero during our time, talagang ginagawa namin yan. At yes, alam ko yung programa ninyo. Kaya nga, medyo napasama pa yata yung SMNI tungkol dyan. At lalo na si Pastor Kibuloy dahil ibang tingin sa SMNI. So, yeah, dapat talaga, lalo na yung mga nandito sa Metro Manila na mga eskwelahan, iba talaga. Kaya yung ibang parents takot na sila pa-enroll ng mga anak nila sa UP, for example, PUP also for that matter. Kasi hindi ko alam, minsan may mga, sabi nila, may mga professors din na talagang sila yung nag-uudyok pa sa mga estudyante para kalabanin yung gobyerno, to think na they are supposed to be the sinasabi nila scholar ng bayan, no? Free na nga yung tuition, free na yung higher education, tapos ganun pa yung gagawin nila instead na mag-contribute na lang sila kung anong maitutulong nila sa bansa natin. Opo. So yun ang nakakalungkot. Opo, kaya nga, Doc, hindi na kami nagtataka kung sino itong mga personalidad na balat ng balat kay Pastor. Sino ba itong mga takot sa kanya pong impluensya na sinasabi po na ni Katiting raw po na impluensya, wala daw dapat matira sa Pilipinas. Sila po yung mga kumakampi, left-leaning na mga personalidad, mga mambabatas. Sino po ba yung mga talagang tinamaan sa anti-insurgency campaign ng Duterte government via SMNI sa kanya pong programang Laban Kasamang Bayan through Pastor? Yung pong mga makakaliwa na nandito pa rin ngayon sa gobyerno. Kaya pag may balita against Pastor, sinasakyan nila at bumabanat sila doon po sa anggulong yon kasi nga revenge ang sadya, Doc. Talagang sila po ay kumbaga sa Bisaya pa, Doc, mubalos. Sila babawi. Yes. Binabawian nila ngayon si Pastor sa kahit anong mga issue na kanilang maisip, Doc. Tama ka Nakakatawa dyan. nga, Doc. Yan talaga ang problema. Kung sino pa yung matuwid, yun pa ang mali. Kasi wala nang naibabanggit natin palagi, the word of mouth is bend the law. Doctrine yan, Doc. Doctrine. Bend the law, doctrine. joke lang. Yan ang tinan mo na lang nangyari sa atin, ano? The government is busy doing the impeachment trial, but without pursuing the mastermind insofar as the flood control scandal is concerned. Wala, iba talaga. So minsan ayaw ko naman ma-discourage, pero dahil dapat tuloy lang ang laban. Pero
kasi in a democracy, sinasabi na the government is for the people, by the people, Correct. and of the people. Correct. Pero ang nangyayari ngayon, ang api, ang taong bayan, kasi nag-aabuso yung mga karamihan sa ating mga leaders. So, saan pupunta yung taong bayan? Yun ang nakakalungkot. Kaya yung media must play a great role. Yung mga media na hindi, alam mo na hindi na-influensahan, no? Mahirap na, pero marami nagsasabi na ganito, ganyan. Kasi wala nang masasandalan yung tao kundi yung media. Kaya minsan ang tao, social media na lang ang pag-asa nila. Kaya kung saan ano-ano na lang mababasa mo rin na mga posts, mga indignation ng mga tao. Kasi kung i-elevate naman nila yung concern nila sa government, parang hindi naman sila pinakikinggan. Opo, flood control nga lang, wala pong resulta. Doc, ano po ang mensahe nyo sa ating pong mga kababayan on a Friday evening na ating pong napag-uusapan yung mga dapat na hakbang ng DepEd, dapat na hakbang po para po maiwasan pa itong mga sunod-sunod po na school-related violence na ngayon lang po umusbong, Doc, no? Ngayon lang po ito umusbong ng mga balita at hindi lang po talagang karahasan. Patayan pong nangyayari sa mga eskwelahan na dapat po sana is safe zones sa mga kabataan. Yeah, I would say what is happening in our schools, the killing in particular, is a reflection of our society, what the kind of society we become. So it's very disheartening na ang mga estudyante, instead na sila ay mag-aral at ma-educate, iba ang ginagawa, kundi patayin mo pa yung kapwa mong estudyante na wala namang klarong dahilan. So maybe because contributory factor dito ay nakikita nila sa ating mga leaders na parang wala namang patutunguhan din. Kumbaga, kung if ang line of thinking is leading by example, wala siguro nakikita yung mga estudyante na medyo matitino na mga leaders. Meron naman, pero maraming talagang kaiba. So, ayaw kong sabihin na nagiging normal na yung pangyayaring ganyan, pero nakakatakot, nakakalungkot talaga. So, para sa akin, tulad ng sa post ko, I hope we can move from curative peace to preventive peace. And we have to take a serious look and review and even implementation of the values-oriented education in our country, nang sa ganun ay ma-prevent natin ang mga pangyayaring patayan sa loob ng mga eskwelahan kung ang mga estudyante natin ay na-embed sa kanilang puso, kaisipan at kaluluwa yung kahalagahan ng pakikapwa-tao, respect for human dignity, respect, takot sa Diyos especially. Dapat yun ang mamayani sa puso ng mga estudyante, mga guro at sa ating mga leaders. So, ako'y nagpapasalamat dito sa iyong programa at may pabatid natin ang konting kuro-kuro natin sa mga pangyayari na nakakagimbal sa gitna ng ating lipunan sa mga panahon na to.